Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng mga malalaking usaping pangseguridad sa Indo-Pacific, dalawang major developments ang umangat ngayong linggo. Una, ang panukalang relocation ng Senado ng hanggang 50 billion pesos mula sa flood control budget ng DPWH papunta sa AFP modernization program. At pangalawa, ang napakalaking kumpirmasyon mula sa Pentagon na tuloy-tuloy na ang AUKUS nuclear submarine plan ng Australia, kabilang ang pag-transfer ng mga Virginia-class submarines mula US simula early 2030s. Ngayon, pag-usapan natin ng malalim kung bakit kritikal ang mga ito sa mas malawak na picture ng defense posture ng Pilipinas at ng buong rehiyon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa Senate budget hearing ng Department of National Defense, muling binigyang diin ni Senator J.V. Ejercito ang pangangailangan na pabilisin ang AFP modernization program. Pero this time, may konkretong recommendation siya, magdagdag ng 50 billion pesos. Pero saan kukunin ang halagang ito? Ang sagot, mula raw sa diverted at surplus funds ng DPWH flood control budget. Ayon kay Ejercito, may available balances umano na umaabot sa 250 billion pesos, na posibleng resulta ng mga questionable na alokasyon o ng tinatawag na flood control scam. Kung matutuloy ito, magiging isang beses na pagkakataon nito para mapabilis ang modernization, lalo na ang pagkuha ng multi-role fighters, mas malalaking naval vessels, at iba pang high-end defense systems. Kumbaga, kung dati pa dahan-dahan ang modernization, ito ang pagkakataon para mag-breakthrough. Pero hindi lang yan. Sa hearing, parehong binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at Senator Win Gatchalian na outdated na ang kasalukuyang Horizon Planning System. Kung matatandaan natin, tatlong horizons ang AFP modernization. Horizon is a basic requirements, mostly immediate upgrades. Horizon 2 more advanced systems. Horizon 3 high-end capabilities gaya ng MRFs at submarines. Pero ayon sa kanila, sobrang bilis ng pagbabago ng technology kaya marami sa mga project na nasa Horizon isa na hindi na ipatupad ay obsolete na ngayon. Ibig sabihin, hindi na uubra ang dating timeline-based approach. Samantala, pinuri rin ni Ejercito ang improvement sa AFP. Kung dati nakaasa tayo sa lumang helicopters, lumang ships, at hand-me-down assets, ngayon ay nakakapag-participate na tayo sa multinational exercises na hindi nakakahiyang mag-deploy ng mga luma at halos di na tumatakbong equipment. Isa pang mahalagang punto na tinalakay sa hearing ay ang defense budget relative to GDP. Ayon kay Senator Gatchalian, ang proposed 2026 defense budget ay katumbas ng 1.2% ng GDP. Ito na raw ang pinakamataas sa mga nakaraang taon. Pero ang malaking tanong, paano tayo kumpara sa ating mga kapitbahay sa ASEAN? Narito ang datos na binanggit. Singapore, 2.7%. Vietnam, 1.8%. Myanmar, 3.8%. Thailand, 1.2%. Japan, 1.2% din, pero dahil sobrang laki ng GDP nila, napakalaki ng actual defense budget. Dito lumalabas ang matagal ng problema, hindi consistent ang defense spending ng Pilipinas. Tumataas minsan, bumababa minsan. Parang roller coaster, at hindi conducive sa long-term modernization planning. Ang target ng Senado, maabot ang 2% of GDP for defense bago mag-2028. Kung mangyayari ito, doon pa lang talaga natin makikita ang sustained modernization, hindi yung on and off na pondo kada taon. Lumipat naman tayo sa global stage. Confirmed na ng Pentagon ang continuation ng AUKUS submarine plan. Ibig sabihin, tuloy ang plano na mag-supply ang US ng hindi bababa sa 3 Virginia-class nuclear powered submarines sa Australia by early 2030s. Based sa report ng AFP nitong December 5, tapos na ang Pentagon review na ipinagawa ng administrasyon ni Donald Trump para i-evaluate ang sustainability at industrial capacity ng US submarine shipyards. Ang verdict, go signal. Hindi lang basta approval, kumpirmado rin na may mga identified adjustments, improvements, at areas na kailangan pang i-coordinate ng Australia, UK,
at US para maging feasible ang buong project within 3 to 4 decades. Para sa Australia, napakalaking leap ito. Ang kanilang Collins-class submarines ay diesel-electric. At kung i-compare, ang nuclear submarines tulad ng Virginia-class ay may mas mahabang endurance, mas malalim na operating depth, at may kakayahang mag-launch ng Tomahawk at iba pang long-range precision strike weapons. Kung tutuusin, ito na ang pinakamahal at pinakamalaking defense project sa kasaysayan ng Australia, na may estimated cost na humigit kumulang 368 billion Australian dollars over 30 years. Ngayon, bakit ba natin dapat bigyang pansin ang AUKUS? Simple, ang Pilipinas ay nasa gitna ng Indo-Pacific tensions, lalo na sa West Philippine Sea. Kahit hindi tayo kasali sa AUKUS, direktang apektado tayo ng balance of power sa region. Narito ang ilang epekto, mas malaking Western naval presence sa region. Sa 2027 pa lang, inaasahang magkakaroon ng Submarine Rotational Force West sa Australia. May 1 hanggang 4 na nuclear submarines mula US at UK na magpapatrolya, magte-training, at gagamit ng base sa HMAS Stirling. Counterbalance sa mabilis na Chinese naval expansion. Habang pabilis ang production ng Chinese PLA Navy, lalo na ng kanilang nuclear-powered submarines, ang AUKUS submarine fleet ay magsisilbing major deterrent. More joint cooperation sa Pilipinas at Australia. Hindi man nuclear submarines ang Pilipinas, pero ang interoperability training at maritime cooperation ay pwedeng lumawak. Implication sa ASEAN defense posture. Kapag mas lumakas ang Australian Navy through AUKUS, automatic na tataas ang expectation sa ibang allies tulad ng Pilipinas para mas palakasin din ang kanilang defense capabilities. Hindi rin biro ang internal restructuring ng Australia para sa AUKUS. Simula July next year, pagsasamahin nila ang Capability Acquisition Group, Guided Weapons Group, at Naval Shipbuilding Group sa isang Unified Defense Delivery Agency. Bakit ito importante? Kasi ang nuclear submarine project ay hindi ordinaryong shipbuilding. Ito ay 40-year commitment na may kasamang high-end naval nuclear reactors, trilateral technology, workforce expansion, international nuclear safeguards, at libu-libong bagong trabaho. Sa Osborne Shipyard lang, humigit kumulang 4,000 direct jobs ang inaasahan once magsimula ang peak construction. Sa kabuuang AUKUS submarine enterprise, nasa 20,000 jobs over 30 years. At para sa mga Pilipino na nagtatrabaho abroad, lalo na sa shipbuilding at engineering, potentially ito ay major opportunity in the future. Mahalaga ring i-highlight na hindi mag-e-enrich ng uranium ang Australia. Wala ring fuel reprocessing. Ang reactors ay welded, sealed, at hindi pwedeng buksan nang hindi sinisira ang buong submarine. Nakikipagnegosasyon ngayon ang Australia sa International Atomic Energy Agency, partikular sa Article 14 safeguards, para siguraduhin na walang diversion ng nuclear materials. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng AUKUS partners na hindi dapat katakutin ang program na ito. Pero syempre, sa mata ng ibang bansa, lalo na ng China, iba ang magiging interpretasyon. Ano ang relevance nito sa Pilipinas? Balikan natin ang sitwasyon ng Pilipinas. Sa gitna ng modernization efforts ng AFP, ang global developments tulad ng AUKUS ay nagsisilbing barometro ng real-world defense standards. Kung ang Australia, isang middle power, ay nag-i-invest sa nuclear submarines, advanced sensors, hypersonics, AI systems, at cyber capabilities, dapat ay makita natin kung saan tayo nakapwesto. Nandito ang ilan sa mga immediate takeaways. Kailangan ng mas mabilis na modernization pace. Hindi na sapat ang incremental upgrades. Kailangan ng capability leaps. Mas malaking defense budget ang susi. Ang 1.2% of GDP ay hindi sapat sa panahon ngayon. Opportunity sa regional partnerships. Habang lumalakas ang Australia, pwede nating itaas ang joint training, maritime patrol cooperation, at intel sharing. Critical importance ng naval at air power. Sa modern conflicts, ang unang linya ng deterrence ay nasa dagat at himpapawid. Kung pagsasamahin natin ang dalawang major stories, makikita natin ang isang malinaw na tema, mabilis ang pagbabago ng strategic landscape ng Indo-Pacific. At habang mabilis ang kilos ng US, Australia, Japan, at China, kailangan ding bilisan ng Pilipinas ang sarili nitong defense posture.
Ang panukalang 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program ay hindi simpleng budget issue. Ito ay bahagi ng mas malaking narrative, ang pag-angat ng kakayahan ng bansa para makipagsabayan sa isang mas komplikado at mas delikadong rehiyon. Sa kabilang banda, ang pagpapatuloy ng AUKUS nuclear submarine plan ay nagpapatunay na mas tumitindi ang competition sa ilalim ng dagat, sa ere, at sa buong Indo-Pacific. Ang tanong ngayon, paano tayo hahabol? At gaano kabilis natin kayang umaksyon?